Good morning, everyone. Good morning! Ipapaharap ko sa inyo yung maliit kong laptop kasi hindi naman siya kumukonect dyan sa may projector. This is the continuation that I have started last Sunday about biblical interpretation. Not last Sunday. Last Saturday. So, nandito kayo ng Saturday, nasimulan ko na po kung paano mag-explain na maunawaan natin yung Bible. It's very, very important, Hindi lang dapat pastor yung nakakalam kung paano i-interpret yung Bible. Dapat kahit yung normal, ordinary member ng church, dahil may mga Bible po tayong hawak-hawak at hindi naman tayo nakakasigurado kung ang lahat ng sinasabi ng pastor sa pag-preach niya ay tama, dapat alamin natin kung ano talaga ang sinasabi ng Bible. That's the very purpose bakit may Bible tayo. To confirm and affirm if the preacher is really true to the Word of God or not. At hindi lang yon privilege ng mga pastor, kundi privilege din po ng mga ordinary ng mga Christians. So before we go on, we will pray for this session. Shall we pray? Dear God, our Father in heaven, thank you for giving us the opportunity to have this lecture today. And we pray that you'll understand how to really read and properly understand and interpret your word. We know that the Holy Spirit is the one teaching us, but without us knowing the principles of interpreting, we will really be misled by any truth that we read from it. So bless your servant and each one of us. And glory be to your name. We believe na all these things in Jesus' name. Amen. Ano yung most important part ng process sa tatlo? Observation, interpretation, or application? Observation. Correct. Kapag hindi tama ang observation, hindi magiging tama ang interpretation. Pag hindi naging tama ang interpretation, hindi magiging tama ang application. So everything hangs in observation. I-try nga natin yung observation ninyo. Nung pumunta kayo rito kahapon, sino yung talagang hindi naghirap na hanapin yung lugar? Ate Luz, paano mo nalaman? Anong ginawa mo? Sa Ate Loda nakita namin. May kaya pala! So nakita mo si Ate Lorna, kaya hindi ka na nahirapan maghanap. Yung talagang walang gayong sa, yung tingnan nyo na lang yung pinictura ni Ate Lorna. Si Ate Wing daw. Si Ate Wing. Ha? Si Manang Awi. Si Ate Awen. Hindi ka nahirapan. Magkasama ba tayo? Hindi. Hindi. Hindi tayo magkasama, no? Sinundo ko sila kalahati. Sinundo, kaya Si Donali. Yung talagang siya na Nag-offer kasi siya sumusunduin kami pero kung hindi siya nag-offer sunduin Okay, I'm asking you that kasi nahirapan tayo. So ano ang binantayan ko nung pabalik na? Tatlo lang po, isang bagay lang ang nabantayan ko nung pabalik na. Alam niyo bang merong Like train. Linya sa train. Ang flag. Okay. Hambala na lang, before ko mambala. Okay. Ang pinakamadali pong landmark actually na makikita natin na makakarating tayo in the shortest possible time dito is tatlong bridge. Footbridge. Sa ikatatlong footbridge, kasi tinanong ako ni John Hope, ano ang mga landmarks? Kasi hirap na hirap din siya tumingin sa Google. Sabi ko simple lang, yung third footbridge na may bubong na simento, pagdating mo doon, tumingin ka sa taas sa kaliwa, yun na ang China Baptist Theological College. So, yun ang ginawa namin kanina papunta rito. Diretso. Walang iskinita kaming pinasukan. Pagdating namin dyan, dead end na eh. Dead end after dyan. No? Sa may ilalim ng footbridge, pag dead end, tumingin ka sa taas, kita mo to. China Baptist Theological Seminary. It was so easy. But, it became easy only because I practiced my power of observation.
So, importante po yan. Alam ko naman po by nature, kaya nga sabi ko, tulungan niyo ako, Panginoon, kasi ang i-lecture ko, mga babae. By nature, hindi lahat. Hindi lahat. O, hindi lahat ha, by nature. Pero by nature, ang mga babae, wala talagang sense of direction. Kaya nga inuulit ko, hindi lahat. Alam ko mag-react kayo. Ulitin mo, hindi lahat. Galit agad eh. Galit agad. Imamay ko hindi lahat, hindi lahat. May nag-react agad. Ilang beses kayo. Kaya nga wala kayong power of observation. Ilang beses ko kaya sinabi, hindi lahat, hindi lahat, hindi lahat. Sabi ko, di ba? Tapos doon ko lang sinabi na yung mga babae walang sense of direction. Mga away talaga. Kasi ang may sense of direction talaga, yung lalaki. Kaya nga kailangan nyo ng husband eh. Ay, nako. Now you see? Oh. Kasi wala kayong mga husband? May isa ako, itong pastor na classmate ko noon, hindi siya ganun katalino, pero ang mga coach niya, ang gaganda talaga. Kaya tinandaan ko yung ibang mga coach niya. Sabi niya, a lady without a lover is like a jeepney without a driver. Diba? Totoo, diba? Totoo yun. Okay na? I got your attention now? Sinasabi ko po ito kasi kapag hindi tayo naging careful sa observation natin, talagang magkakamali tayo. Kami nga na pastor na ang daming pagkakamali. Oo. Diba sinabi ko sa inyo, yung isa sa mga mostly misinterpreted sa scripture yung if there were 2 or 3 that gathered in my name, there am I in the midst of them. Ano yun? Anong verse yun? Ano yung sinasabi ng verse? Is it about prayer? Who says prayer? Oh, diba? Sinabi ko na yun. Is it about fellowship? Fellowship. Ano yun? Discipline. Right. Church discipline. Kaya nga, kapag may nagpipray, Lord, if we are gathered in your name, and you said that if there are 2 or 3, talaga ang layo-layo mo. That is misapplication of the scripture. Kasi kino-quote mo sa prayer. So kung nagko-quote kayo nun sa prayer nyo, tigilan nyo na. Huwag kayong magko-quote nun, pangit pakinggan, lalo na kapag alam mo, it's about church discipline. So very, very important yung tinatawag na observation. Ano pang isang bagay na na-observe? Dito na lang sa loob. Anong na-observe ninyo dito sa session hall natin? Ha? Oh, maganda. Oh. Yung una yung pagpasok, ano yung isang bagay na na-impress kayo? The nature, environment. Correct. Yung paligid, maraming puno. Oh. Ano pa? Tahimik. Ano pa? May ibon. Tama, sige. Ano ba? may aso. May aso. Aso. Oh, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ha? Very comfortable. Right. Ano ba? Maaliwalas. Ang ganda ng mga upo nyo ngayon. Diba? Kaya simulan nyo na mag-pray ng ganitong place na makita nyo malapit sa Songsiawan. Diba? Yes. Para hindi na tayo malayong pupunta para lang maka-enjoy ng ganito mga lugar. O, ano pa? Yun lang lahat ang observe niyo. Peaceful place. Okay, good. Oh. Correct. Mostly ang nandito, mga babae. Hindi nyo yun nabantayan? Dati nasaksi doon. Dati nakasis ng marami. Oh. Correct yun. Mostly sa inyo, babae. Konti lang yung lalaki.
So you see now how important observation is. Inano ko na yun. Tapos, sa observation, basic principle lang, walang personalan. Anong ibig sabihin? Ang problema natin, kapag nagbabasa tayo ng Bible, pinipersonal natin agad. We jump from step 1 to step 3. Yung ibig sabihin nyo, dapat maging ito. Like for example, pag pinersonal nyo kasi yung verse, yung common quote na kino-quote kay Judas, and Judas sang himself, right? Pag pinersonal mo yun, tapos ka. Anong gagawin mo? Dapat maghandin ba ako ng self ko? Pag hindi mo tinignan yung context, no, sasabihin mo, dapat pala magbigti na rin ako. You see that? Okay. So, anong common principle? No? Bigyan kayo na 5 questions lang na open your Bible in Acts chapter 1 verse 8. Dahil nagmamadali ako, dapat 20 questions. You know what? Nung binigay sa amin yan na gagawa namin ng questions of observation, ang gagawin nyo, magtatanong kayo ng 5 question coming from the verse, Acts 1:8. Okay? Try it, ha? Yung lahat ng na-observe niyo, gagamitin nyo yung mga questions na sinabi ko sa inyo. Remember? What, when, where, why, how? O yung mga common question. Okay? So, I'll give you 5 minutes to write the 5 question. Isang verse lang po yan, okay? Ask 5 questions na gusto mong tanungin sa Acts 1:8. Bigyan ko kayo ng example na question. Who is the Holy Spirit? May Holy Spirit yan, di ba? Okay. Who is the Holy Spirit? Very common yan. O, yung iba, gumawa na kayo ng 5. Hindi nyo na pwedeng gamit ng who is the Holy Spirit. I'll give you until 12:30 sa time nila. O, yun. 4 minutes yun. Matagal na yun. Alam nyo ba nung kami ang nag-seminar yan, we were asked to give 50 questions coming from Acts 1:8. Feeling great kami kasi akala namin, kami na yung pinakamatitindi na sinabihan na dapat 50 questions yung makukuha nyo coming from Acts 1:8. Only to find out na yung iba, they were asked to give at least 200 questions coming from Acts 1:8 alone. 200 questions, Pastor, kaya mo yun? Nakuna ng question na hindi ka lalabas sa Acts 1:8 o Acts 1-8, kung gusto ba Acts 1:1-8? Yes. Alam niyo po ba sa Acts 1:8 alone, kung ilan ang pwedeng question na makukuha natin? According kay Howard Hendricks, kasi dito inadapt yung principal interpretation, you can get as much as 600 questions. Sige. Ang hinahanap ko sa inyo, 5 questions na. Let's try it. Kasi magra-random tatawag ako 3 tao to give their questions na basahin. 3 minutes. One minute.
10 seconds. 5, 2, 1. Okay, finish. Sino yung matapang na gustong sumagot sa akin ngayon? Give me your 5 questions. Turo nyo, sino yung pinakamagaling mag-observe dito? Dito. Turo nyo, sino sa mga kasama nyo yung alam nyo yung pinakamagaling mag-observe? Kuya Jan. Hindi pwede si Ate Lorna, worker niya yan eh. Si Jan eh. Si Ate Awen. Si Ate Awen. Ate Awen, ano daw? Give me 5 questions coming from Acts 1:8 or maybe 1 to 8. Sige. Okay, what shall we receive? What shall we receive? What shall we receive? Good. Who will receive the Holy Spirit? Sino may isa-isa na, sino may ganong question? Pareho kay Ate Awen. Una, what shall we receive? Good. Next question. Who will receive the Holy Spirit? Who will receive the Holy Spirit? Sino may ganong question? Correct. Okay, next. When will we receive the Holy? When will the Holy Spirit come? When will the Holy Spirit come? Raise your hand. Pareho? When will He receive? Okay, good. Next. Where will they be witnesses? Where will they be witnesses? May ganun kayo? Saan sila magiging witnesses? Meron? Wala? Raise your hand. Si Ate Tina. Please. Why they need to receive the Holy Spirit? Why They need they need to receive to receive the the Holy Spirit? Good. Lahat ng question ni Ate Awen ay tama. Sino ang next? Bago ako magko-comment doon. Anybody who would like to hear Ate Jonah? I will try. You will try. There is no harm in trying. What kind of power you will receive? What kind of power will you receive? Tandaan nyo na, yung sinasabi, pareho yung question nyo? May ganun question? Filipino power. Sige. Who will give your power? Who will give you power? Sige. Where is the power come from? Where is this power coming from? Next. What is the work of the witnesses? What is the work of the witnesses? Good question. Next. It says there the uttermost part of the earth. Where is this place? Where? Ang galing ng question. I like that question. Yung sinabing uttermost, anong ibig sabihin nun? Ito saan? See that? Kaya niyo pala eh. Ang ganda naman ng question mo. May ko-correct lang po akong konti. You don't use the word you. Kasi personalize yun. Yung nire-refer nyo palagi, sino yung kausap dito nung writer? Sino yung nire-refer niya na you will receive? Sino yun? Tapos ay pag nagre-refer kayo, who will receive? When will they receive? They. Kasi nire-refer mo yun sa mga disciples actually. Hindi sa sarili mo. Kasi pag you, parang nire-refer mo yun sa harapan mo, kaharap mo. Hindi pwedeng mag-question kanya na ang feeling mo ay present time na nangyayari. Kailangan yung question mo, observation mo is nangyayari noon mismo sa actual na nangyayari yung sinasabi nyo. Okay. Yes, yan. Pero kung you dito, hindi mo, alam ko na kung manonotice mo dito sa verse na to, kung Yeah. single person to, or... That's plural. Hindi, kung dito mo lang i-base. Correct. So, pwede mo, anong question na dapat doon? Kung sino ba yung... Sino yung nire-refer na you dito? That's good. That's a good question. Sino? Who is the you here? I-quote-unquote mo yun. Who is the you in this verse? Okay. Last one. That's good. Ang galing. Ganda ng mga question nyo. Ibig sabihin, ka-level nyo na kami. Nag-learn. Sino ba? Last one. Kailan darating ang Holy Spirit? Kailan darating ang Holy Spirit? Tama yan. When will they... Ikaw, gusto mo sumagot dyan? Eh, ba't ka sumasagot dyan? Last one. Ate Tina. Ate Tina daw.
Nasagot na po. Nasagot na lahat. O sino yung mga may question na hindi pa nasabi dito? Ayun, bakit sa Jerusalem? Bakit sa Judea and Samaria? Okay, bakit sa Jerusalem? Bakit sa Judea? Bakit sa Samaria? Bakit ganun yung pagkakasunod-sunod? That's another question. Di ba? O, sino ba? Yung hindi pa nasasagot. Hindi pa nasasabi yung tanong. Wala na? Okay, now, look at this ha. Yung mga question niyo, yung... Yes, Donnelly? You're trying to say? Why you will receive the Holy Spirit after? After. Anong after? After ba ito? After ng ano? The Holy Ghost. After the Holy Sabi niya, sabi niya sa Acts 1:8 kasi, but you shall receive, but you shall receive power after. So yung question mo, hindi, Bakit after? ang gusto mo sabihin, bakit after pa yung power? After the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay matatanggap? That's a good question. Bakit hindi before? Ganyan? Okay. So, that's a good question. Now, sana ako. Bakit puro question? Kasi yung magiging sagot nyo sa question nyo, yun na po yung magiging basis ng interpretation. For example, kukunin ko lang tong... Let's say the question is, who is the Holy Spirit? Of course, you don't know much about the Holy Spirit. Basically, ang alam natin, the Holy Spirit is the helper and the teacher. Pero kung pag-aaralan nyo talaga ang Holy Spirit, anong sabi ni Jesus Christ sa Holy Spirit? Siya yung magiging kapalit ko. Di ba? Now, ano yung role nun? Remember that the Lord Jesus Christ, when He was here on earth, lahat ng pangangailangan ng mga disciple, may sakit, walang pera, may problema sa pamilya, walang problema na hindi nila idinulog kay Jesus Christ. Is that? There is no problem, even the pinakamaliit na problema nila, sinasabi nila kay Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14, 15, and 16? Sabi niya, aalis ako, pero I will give you another comforter. Alam niyo po yung word na another na ginamit ni Jesus Christ sa verse is this. Hindi yung another comforter na magko-comfort sa inyo, kundi ang meaning ng another is another of the same kind. Meaning, kung ano ako sa inyo, yung papalit sa akin, walang pinagkaiba sa akin. Paano niyo? Kung ano kayo sa akin, pag dumating ang Holy Spirit, dapat maging ganon din kayo sa Kanya. Kung ano kayo kadependent sa akin, dapat maging ganon din kayo kadependent sa Kanya. The difference is you cannot see the Holy Spirit. That's why it needs a lot of faith to believe and trust in the Holy Spirit. Whoever among you ang nagsabi, Holy Spirit, may sakit ako, pwede mo kong pagalingin. Pwede yun, hindi? Pwede. Pwede. Bakit? Ano ba siya? Hindi ba sabi ni Jesus Christ, He is your helper? Holy Spirit, hindi ko maintindihan itong binabasa ko. Pwedeng maliwanagan ako dito. Tulungan mo akong maging maliwanag ito sa akin. Pwede, hindi? Pwede. Kasi siya yung teacher. I feel so sad ngayon, Holy Spirit. Pwede mo akong kausapin? Kausapin, wag. Pwedeng ipa-feel mo sa akin yung comfort mo? Yes, because He is our comforter. And we must really know more of the Holy Spirit in our times rather than tinitreat siya natin na para lang ilaw o force na kung kailangan mo, on siya. Kung hindi mo siya kailangan, off naman siya ulit. Ganun eh. That's how we treat the Holy Spirit. Yun yung naging imbalance sa atin, mga fundamental Baptist churches. Hindi masyado na-emphasize sa atin. Alam po ninyo, tinrace ko yung history yan kung bakit hindi inaano. We avoided the glossolalia phenomenon. Ano yung glossolalia phenomenon? Yun po yung nag-boom, yung tinatawag na the coming power of the Holy Spirit na nag-speaking in tongues yung mga Pentecostal. So para hindi tayo ma-branded na parang mga Pentecostal, we avoided talking about the power and the influence of the Holy Spirit in our life. Too cautious. Na kaya yung generation natin,
Very little yung nalalaman natin na pwedeng gawin ng Holy Spirit na yun pala, siya talaga dapat ang nag-overpower sa atin at saka yung power niya, yung dapat nakikita sa ating kalagitnaan. That's why maraming fundamental Baptist churches magagaling sa Bible pero kulang sa practices. Bakit? We know the truth but we lack the life. Ay, ganun yun eh. Kaya nagiging matigas yung ulo, matitigas yung mga puso. Lumalaban kasi ang daming nalalaman. Hindi inuna na dapat ma-feel ka muna ng Holy Spirit. Kasi kapag hindi mo ginawa ang isang bagay, coming from the power of the Holy Spirit, God will not honor it. Only things done in the power of the Holy Spirit are accepted by God. Alam niyo ba yun? But most of us, we do it. Akala natin dahil tama, tatanggapin ng Panginoon. Kahit tama pa yan, kung hindi mo ginawa sa power ng Holy Spirit, hindi yun tatanggapin ng Panginoon. Why? Because we were designed to depend upon the Holy Spirit. Kaya lang, takot tayo mag-emphasize masyado yan. Ay, Pentecostal. Mas naging conscious tayo sa brand natin kaysa sa relationship natin sa Panginoon. Yun yung naging problema natin. Kaya napaka-stiff natin. Ang dali nating mag-judge. Hindi ba? Ay, magagaling ka. Kami yung mga tama kasi feeling lang kayo. Oh, tingnan natin yung sinabi ni Jesus Christ, yung dapat mag-worship sa kanila. Those who should worship God must worship Him in spirit and in truth. Ano yung characteristic ng spirit? Bakit niya sinabing spirit? Because spirit gives life. Right? And God made man out of the dust. Right? And He breathed what? Oh. Ano yung breathe of life na yun? He breathed the Spirit upon him. And man became a living soul. Nabuhay yung soul dahil sa binlir na Spirit ng Diyos. Meaning, ang real life natin is our life in God. Then why have we missed to emphasize the life of God in us? The Spirit. Now, describe to me a live person. Anong meron ang isang buhay na tao? Uy, mukhang mahirap. Ang tanong, buhay ba kayo? I know, may spirit siya, may soul siya. Sabihin na natin, ano ang meron sa isang taong may spirit at saka may soul? Ano yung mga common characteristic niya? Okay, gumagamit siya ng utak niya. Ano ba? May senses siya. May emotion. At may will. Yun. Yun na yun. Pero tayo, bakit hindi natin pinapractice yung emotion natin pag nag-worship tayo sa Panginoon? Ibig sabihin, i-balance yung ating worship. Very simple. I don't have to really dig deep into the verse. Yun ang simple nun. Spirit means life. Do we show life when we worship God? Ang dali nating mag-judge sa mga Pentecostal eh. Pag sumayaw na yan, tsaka pag pumalakpak, hindi ba nagpapakita yun ng Spirit? Alam po ninyo, huwag ka mag-alala dito tayo. Kanina may nakasakay kami sa MTR. Tinanong ko sa kanya, kasi sabi niya Christian daw siya. Saan siya? Doon siya sa Full Gospel. Sabi ko, ay kayo po, ano kayo? Sabi ko, Baptist kami. Ay, Baptist kayo? Baptist din ako noon. Pero bakit daw siya umalis? Umalis daw siya sa pagka-Baptist. Kasi po walang Holy Spirit doon eh. Grabe, no? Pero sabi ko sa kanya, sa amin meron. Sa General Baptist Mission, may Holy Spirit doon. Baka doon lang sa pinanggalingan ng Baptist. Kasi wala raw kabuhay-buhay, malungkot. See, that is a very ordinary, I think she's a new believer. Pero ang una niyang nakita, sa pinanggalingan niyang Baptist, patay ang worship. Hindi ang pangit, di ba? Do you think katanggap-tanggap sa Panginoon ang patay ng worship? Of course not.
Tayo, conscious tayo. Lalo na sa church namin noon, hindi sanay na sanay talaga sa mga amen-amen. Pag may nag-amen, lalo yung mga nanggaling dun sa may north ng Negros, ang lalakas mag-amen nun. Ganda ng punto, amen! Lahat ng ganda na road, ang gano'n lang to. Parang na, sino yun? Sino yun? Patayin na yan! Para ba ang laki ng kasalanan niya na nag-agree siya sa point na narinig. Ganun tayo eh, may maka-amen. Amen na naman. Paplastic agad daw eh. Tanongin ko kayo. Tanongin ko kayo. Biblikal lang amen o hindi? O, saan sa Bible yun? O, sige nga. Ayan. Mga bibig nyo. Sige. Saan sa Bible? Meron ba sa Bible na kapag nag-worship, nagsasabi sila ng amen? O, bigla naging wala. Ano talaga? Ano ba talaga? Ha? Ha? Sa Psalms? Sela yan. Sela. Sela means, ano? Pause. Mark that. Think about it. Yun yung meaning ng sela. Or meditate upon it. Sela. Pag nasabi yung verse na yon, pause ka muna. I-meditate mo. Anong ibig sabihin nito? Think about it. Yun yung sinasabi na sela. Hindi yun amen. Kasi yung meaning ng amen is, so be it. Oh, sige. Ito na. So, meron ba sa Bible na kapag nag-worship, talagang dapat magsabi ng amen? Sa worship. Oh, sige. Saan? Sa Psalms. Pakita mo sa akin ngayon sa Psalms. Galit ako, galit. Sige. Sige. Ha? Saan sa Psalms? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong nagsasasabi-sabi. O may nabasa ka? O pakita mo. Meron kayong pan, di ba? Meron kayong mga Bible applications. Olive tree, meron kayo? Meron? Wala. Yung olive tree na Bible application. Sige, i-type niyo yung amen. I-locate niyo saan yung amen na yun. Ornaments. Na worship pa, yung context talaga is worship. Saan? Kaya nga, hindi pwede, ay nasa Bible yan, pastor. O, saan sa Bible? Sige. Hindi pwedeng sa Bible. Let's say, unbeliever yung nagtatanong sa inyo. Hindi kayo magsasabing, nasa Bible yan. Basta hanapin mo lang yan. Hindi pwedeng ganon. Kailangan ma-specify ninyo kung saan sa Bible. O, sige, Google mo. Mas mabuti, walang problema. Meron ba na ang context ng worship, sinabi ng mga tao doon ang word na Amen? That's part of the Bible. Revelation 1:7. O, pakibasa. Sige, tumatawa kayo kung tama. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wait because of him. Even so, amen. Amen. Observation. Power of observation. Okay. Now, gagamitin natin yung power of observation Power natin. of observation. Yung amen ba, Ate Eloisa, na ginamit dyan, ang context talaga is, may sinabi, tapos nag-agree yung nakinig at sinabi niya, amen. Yun yung context, di ba? Amen. Oh, sige. Bahala. Ayun. Power of observation na yan. At first, Sa bagay, wala naman nagsabing si ano lang naman na nagsasabi no, si John eh. Oh, si John na nagsabi. Nag-agree siya sa nakita niya, di ba? Oo, nag-agree Ang siya. context ba nun ay amen? Pastor, Psalms 106. Oh, pakibasa po. Basa. Psalms 106:48. Blessed be the Lord of Israel from everlasting to everlasting, and let all the people say, Amen. Praise the Lord.
invitation to say amen. Pero hindi nila sinabi na ang mga tao ay nagsabing amen. Yung talagang nag-amen. Oh, yan, sige. Sino po, Pastor? Ha? Revelation 5. Saan? Sa Biblia. Revelation 5 verse 14. Pakibasa po. Pero verse 14 nagsabi no. And the four beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that liveth The four forever. beasts said amen. Yeah, the four beasts said Amen. Sino yung beast dyan? Saying with a loud voice, verse 12, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Okay, sabi ko po, worship ng mga tao. Sabi niya ang nagsabi, beast. Kaya sabi siya, sino yung beast? Diba? Sabi ko, worship. Talagang worship na nagsabi silang amen. Dahil nag-agree sila sa narinig nila. Bagay, meron mo alam, four beasts naman na nagsabi. Ha? Hello, Makati. First time. Wala. Ampo. So, meron wala? Sino sabi meron? Raise your hand. Kanina. Meron, sabi ni Ate Emily. O, hindi pa siya sumusurrender. Saan, Ate Emily? Hinahanap ko pa. Sino ang sabing wala talaga? Hindi ko pa naman nabasa ng Bible eh. Pastor Joe, may nabasa din. Diyan. Sige, diyan. Sige, saan? Numbers 5:22. Ano? Numbers 5. Pakibasa po. Then the woman is to say, Amen, so be it. Ano yung context? Saan yung context? Amen sabihin, ibig sabihin. Amen nga. Ano yung context niya? Ano yan? Exodus? Numbers, pakibasa yung paragraph. Numbers 5 ano? Numbers 7 ano, love? 5:22. 5:22. Kung nag-worship tapos sinabi nag-agree na. Doon nag-agree siya, kung bakit nag-agree sila. Amen. Oh, context niya, worship, love? Hindi. Unfaithful wife. Unfaithful wife. Pag in-accuse siya at tama yung accusation sa kanya, sasabihin niya, so be it. Amen. Ay kasalanan siya kasi. Oh, yun yun. Kaya ang point na kasi ng amen dyan, uma-agree. Uma-agree sa worship. Uma-agree ka rin. Walang Na vocally, sinabi sa worship, amen. So sabing, sino may sabing wala? Raise your hand. Sino may sabing meron pa rin? Si Ate Emily pa rin. Oh. Sige. Ephesians 3:21. Sige, basahin mo. Sige, basahin mo yan. Mga letter yun. mga sulat sa mga May episode. penalty na pagka nagkamali ha. May basahin eh. Bibigyan na ng May nagsabi Romans 9:5. Oh, sige, Ephesians 3:21. 21. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Benediction po yan. Ano sabi niya? Oh, talagang hindi ka... Oh, sino pa? Sino pa? Sige, try nyo pa. Wala na talaga? Wala na? Makinig kayo. Makinig kayo. Meron po actually sa Bible na sinabi, vocally, after na nagbasa ng Bible, ng law o ng scripture, and then the people, everyone agreed, Amen. It was in Nehemiah chapter 8. Oh, meron nga, sabi ko eh. Basta ako sabi. 8 verse 6. And Ezra blessed the Lord, the great God. Then all the people answered, Amen, Amen. Oh, makinig ha.
Makinig. While lifting up their hands, and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Amen. Amen. So, kasalanan magsabing amen at saka magganyan-ganyan sa worship? No. Nagsasabi ako eh. Oh, bakit kung may nagre-raise ng hand? Nagre-praise sa Panginoon, tapos kumakanta, Holy, Holy, Holy. Katabi. Pentecostal. Nehemiah 5. Born again. Ganun na gan? Nehemiah 8:6. Now, I am not trying to change your way of worship, our way of worship. But, yes. 8:6. Thank you. Hindi makaget over ba? Kanina pa yun. Okay na? Hindi ko po, again, ulitin ko yung way of worship po natin actually, kung titignan natin, biblically, malayo. Pagalitan ako ni Ate Lord. Hindi, ang ibig ko lang po sabihin ganito. Sometimes we're too closed for comfort sa ginagawa natin. Hindi man lang natin tanong, biblical ba itong ginagawa namin? Alam niyo, ang dami natin ginagawa, hindi biblical. Ang dami talaga. Kaya pag tinignan ko yung talagang anong sinasabi ng Bible, ang dami talagang practices natin hindi biblical. Akala natin tama. Tapos ang bilis-bilis nating mag-judge ng tao, balikan mo yung Bible. Ano sinabi ng Bible? Nag-judge tayo according sa usual nating ginagawa. Yung kung sa inubo pa, naanaran, yung nasanayan natin. Ang tanong, yung nasanayan ba natin biblical? Dahil akala natin ito ay tama, tingnan mo yung Bible. And then you will find out, ay wala pala ito sa Bible. See? I'll give you an example. Merong nagsimba doon sa Dumaguete noon na galing dito sa Negros side, Negros Occidental side. Of course, dito sa Negros Occidental, ang approaches sa worship ay medyo traditional pa talaga. So, ang ginawa ng pastor kasi namin na kapag Lord's Supper, diretso na yung bigayan ng tinapay at saka nung wine. Pagkatapos, doon lang ipag-pray, tapos sasabihin niya lang na partake and then drink. Di ba? Partake and drink. Sa Occidental, nasanay sila na every element pinagpipray. Di ba? Bago i-distribute yung element, magpipray muna. Distribute ang tinapay. Partake. Bago i-distribute yung wine, pray muna for the wine. Distribute, partake. Siya hindi. Distribute the bread, distribute the wine. After na partake, doon magpipray. After ng service, sabi niya kay Pastor, Pastor, hindi naman kayo baptist eh. Ha? Sabi ni Pastor, bakit mo nasabing hindi kami baptist? First Baptist Church ngayon sa pangalan ng church namin. Hindi mo pinag-pray yung tinapay bago i-distribute. Hindi mo rin pinag-pray yung wine bago i-distribute. Yung mga baptist, pinag-pray yun, kayo hindi. Hindi kayo baptist. Biro mo yun. Binasi niya yung pagka-baptist namin. Namin na lang. Kasi nasa first bap naman ako during that time. Depende sa kung pinanalangin mo yung element o hindi. See that? Hindi po ganun. Wala naman sinabi sa Bible na kapag nag-partake tayo ng Lord's Supper, dapat ipag-pray mo yung element. Agad. Di ba? Wala. Ang sabi lang doon, the significance is we remember the death, the sacrifice of the Lord Jesus Christ with the hope of His second coming. Kasi buhay siya, hindi naman siya patay. Yun yung significance ng Lord's Supper. Hindi yung dapat specifically, literally, ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. Hindi po ganun yun. So yun yung mangyayari sa inyo kapag natuto kayo mag-interpret ng Bible. You will see a lot of misconceptions that we are doing. Ang tanong po ganito, are you willing to accept the change? Kasi, what's the point of properly interpreting the Bible, hindi mo naman i-properly apply, gagawin.
Kaya nga tayo nag-aaral ng Bible, di ba? Oh, eto lang po. Rule number 1 sa lecture ko. Be like the Bereans. Ano yung mga Bereans? Si Apostle Paul nagpi-preach po sa lahat ng mga cities na pupuntahan niya. Pero may isang city na hindi agad naniwala sa kanya. Anong ginawa nila? They heard the Apostle Paul and then they searched the scriptures. And when they found the scripture was consistent, yung sinasabi ni Apostle Paul sa scripture, they believed the message. That's why ang challenge ko number 1 sa inyo ganito. Be like the Bereans. Don't believe everything that I say. Lecturer niyo ako, di ba? But don't believe everything that I say. If you have questions about what I am teaching you, consult the scripture. Kung tama yung sinasabi ko, hindi. Amen. Tama. Amen. Challenge sa atin yun, di ba? And I give you that freedom. Rule number 2, always consult the context ng binabasa mo. Kapag hindi mo kinonsult ang context, mapapahiya ka sa akin talaga. Totoo. If you fight for something na ang context nun ay hindi tama, it's your burden to find the context ng sinasabi mo kung tama o hindi. It's not my burden. It's yours. Rule number 3, there are no wrong questions when I lecture. All kinds of questions I will entertain. The only foolish question that you will ask is the question that you will not ask. Right? Oh. Ang hindi lang tama na question na itatanong nyo ay yung question na hindi nyo itatanong. In other words, kung anuman ang doubt dyan sa mga isip ninyo, tanungin nyo. Kaysa umuwi kayo sa bahay nyo na hindi kayo makatulog kasi hindi mo tinanong. That is foolish. Right? Oh, alam niyo na yung rule ko ngayon. Okay. So, go na tayo. Sure. Nice. Ganito. Okay. Oh. Anong sa malalapit lang yung mata, yung mga medyo wala pang may edad. Ang mata. Ano yung nakikita niyo sa picture? Puzzle. Puzzle na naman uli. Anong ginagawa sa puzzle? Binubuo. Oh. Kung sa observation, nagtatanong ka, ano yung itsura ng puzzle, and then ina-analyze mo kung paano mo siya bubuuhin sa interpretation, dito mo na bubuuhin yung picture. Yan. So, ang question na sinasabi kapag merong interpretation, what does it mean? Hindi mo pwedeng sabihin, what does it mean to me? Huwag mong idudugtong yung me. What does it mean? In other words, ano ang gustong sabihin nung binabasa ko? Like example kanina, Judas hung himself. Anong ibig sabihin nito? Bakit si Judas nagpakamatay? Titingnan mo yung context. Kasi hindi niya nakaya yung konsensya niya. Bakit? Ano bang ginawa niya? Another context. Kasi nga, naging traidor siya. Ibinenta niya si Jesus Christ sa ilang piraso ng silver. Kasi yun yung price ng isang slave. Jesus Christ was sold with a slave's price. Nakita niyo? So makikita yung context nun, ay ganun pala. Kaya pala hindi na makaya ni Judas kasi ang treatment niya lang kay Jesus Christ is not the Savior. He is just a slave. Kasi tinanggap niya yung bribe eh. Sa ganung price. That is the price of a slave. Kapag bumili ka ng slave, yun yung price ng slave na ibabayad mo. So he hung himself. So hindi mo sasabing, what does it mean to me? Kasi baka ganun, pag meron kang napagkanulong kaibigan, patayin ko na lang ang sarili ko. Ganon? Hindi. So, what does it mean? So, kung titingnan natin, bakit naghang si Judas, he cannot stand his guilt anymore. Ganun lang kasimple yun. Wala ka nang dapat spiritualize doon. Ganun lang siya kasimple. See? Give me a portion of the scripture na nahihirapan kayong umintindi.
Now, hindi lahat ng kaya kong interpret at kaya natin interpret, ha? May mga bagay na talagang hindi ma-interpret. Meron yun sa Bible. Pero yung sa abot ng ating makakaya, yung ibinigay na meaning nun, talagang ibibigay sa atin yun ng Panginoon. Pero yung mga bagay na hindi, talagang hindi yun. Yun yung rule. Huwag mo nang tanungin ang alam mong hindi naman sinabi sa Scripture. Diba? Isa sa mga bagay na nakita ko, in my discovery, sa creation, hindi kayo nagtataka na nagsalita ang serpent, hindi man nagulat si Eve. Isa yun sa observation mo, teka muna, ba't hindi nagulat si Eve na ang serpent ay nagsalita? It could be that among the creation of God, the serpent also was given the privilege of speech. Ba't hindi siya nagulat? Kayo, hindi kayo nagtaka? Yun lang yung isa ko sa mga observation. Kaya lang, hindi naman sinabi niya talagang nagsasalita ang serpent. Pero ang implication lang, nung nagsalita ang serpent, hindi mo lang nagulat, ay, nagsasalita ka pala? At saka, ay, ayoko sa'yo, nagsasalita ka. Hindi natakot si Eve. Meaning, normal na nagsasalita. Hindi ba sinabi rin na sa punishment ng Panginoon sa snake, sa serpent ganito, gagapang ka. Meaning, before siya gumapang, nakatayo siya. Ano ang itsura ng serpent na nakatayo? Pwedeng crocodile na grabe, no? Pero sabi doon, ang serpent yung pinakamaganda na feature ng Panginoon. Second only to man, of course. So, kaya siguro maganda siya kasi ito, assumption talaga to, assumption. Dahil nakakapagsalita siya at nakapaglalakad siya. Those are the possibilities. Now, alam natin na ang animals, may mga animals na pwede mag-adapt ng salita ng tao. Dalawa, parrot at saka myna bird. Pwede sila mag-imitate ng sound lang, pero hindi nila naiintindihan. No? Turuan mo siya ng sound, yung salita mo, Bapo. Every time na dumating ka, sasabihin ka niyan, guwapo. Diba? Ganun yun. Later on na lang yung mga jokes. Alam mo na, ganyan lang. Natetemp ako. I think na-joke ko na sa inyo yung parrot. Diba? Ay, wag na. May spiritual implication kasi yon. Hindi ko yun binibitawan ng joke kapag hindi talaga nagko-connect sa message. Maybe some other time. Okay? Mamaya hapon, maybe. I don't want to entertain the thought. But anyway, so very, very important, no? Yun kasi yun Pwede mo i-question yun sa Genesis, totoo bang nakapagsasalita ang serpent? Kasi hindi natakot si Eve. That is the power of observation. Then you can ask also another question. Si Adam ba ay present nung kinain ni Eve yung fruit? Paano mong sabi? Okay, sige, nandun ka? Sige, sabihin mo sa akin. Tara. Tingnan natin yung power of resolve mo kung nandun. Fight for it! Sige. Tandaan niyo, as interpretation, support your argument with scripture. Nandun sa tabi niya Bakit Basta na-recall ko. Na-recall mo sa turo sa inyo ni Ate Lorna. Hindi ko memorize kasi sa Tinuro mo, right? Tinuro ni Ate Lorna. Meaning nakikinig ka talaga. Siyempre. Hindi ka lang nanginginig. Ngayon, bakit mo nasabing nasa tabi? Kasi kasama niya tapos nung ng snake na yung masarap yung tapos inano niya rin sa kay Adam kay Adan in-offer niya rin so kinuha rin ni Adan pero si Adan walang sinabi. So Adam was there when Eve was tempted. Yes. And
natin hinanap kasi Sa Genesis 3:6, ang sabi, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Amen. Hear now? Hear now? He gave it to her husband who was with her. Hindi katabi siya. Grabe. This is a classic example of men doing nothing. Kahit nakikita nila na yung asawa nila may ginagawa ng kalokohan. Diba? Oo, totoo. That's why sa Timothy, sabi ni Paul ganito, Timothy ba? Eve was deceived, but Adam disobeyed. Alam niyang kasalanan. Pero tinolerate niya si Eve na makipag-usap pa rin sa serpent. So na-deceive si Eve, pero ang talagang alam na kasalanan yung gagawin niya, si Adam. Sinabi yun eh. Adam disobeyed. Yan. So si Adam yung culprit doon, hindi actually si Eve. Siya yung responsible noon. Dapat sinabi niya, tigilan mo ng pakikipag-usap yan. Wala kang makukuha yan. Eh hindi eh. Nakapanood lang siya eh. Siguro tinitiri lang natin anong gagawin ng asawa ko. Minsan gano'n, di ba? Oh. See, that's the beauty of the power of observation. Yung word na with. Yun yung crucial. Kaya sabi niyo, one word will change the whole scenario. Kaya yun ang dapat yung pag-ingatan doon. So, anong sabi sa interpretation? What does it mean? Not to me. Kasi yung to me yun, sa application na po yun. Hindi mo pa muna i-apply sa sarili mo yung interpretation. So, who is the Holy Spirit? Ay, hindi. Hindi si Jesus Christ ang Holy Spirit. He is the helper, the comforter, the teacher. He is just like the Lord Jesus Christ. One of another kind. Oh, ano? No. Another of the same kind ang ibig sabihin nun. No? Another of the same kind. Same substance, same power. Walang pinagkaiba kasi that is the third member of the triunity. So, yun yung Acts 1:8. So, anong meaning nito ngayon? Oh, eto. Example, yung mga question nyo, ha? I like to answer the question of Ate Jonah. Kung sa King James ka mag-base, mahirapan kang makakaintindi. Kasi yung sinulat ang King James, para lang yan sa mga tao noong 1611 na buhay. Hindi yan para sa mga tao na buhay ng 2016. Di ba? Sino nagpag-translate? Si King James. Para kanino? Para sa mga taong nabubuhay under sa kanyang authority or kingship. Para maunawaan nila. Hindi yun pwede na ganun pa rin hanggang ngayon. Kasi iba na yung words natin. Oh. Ano yung pagkakaunawa nyo kapag sinabi kong light? Ano pa? Light, bumbilya. Ano pa? Light, magaan. Hindi, pag sinabing light talaga, yung light na liwanag, ano yung ibig sabihin? Ilaw. O ano pa? Liwanag. Liwanag. Sabi natin ito eh. Ano? Oo. Okay. Dali natin yung sarili natin noong 1611. Kapag sinabihan kang light, ano sa isip mo? Jesus is the light. Ha? Lampara.
Lampara. Do they have any idea about this light? Wala. Pag sinabi mong light sa unang panahon, lampara o kaya sulo. Sulo, torch. Yun yung light eh. So, nung 1611, yun yung light. Pero pagdating ng 2016, ano ang light? Bombilya. Kinki. Sa mga taga-uma, kinki lang yapon. Pero sa mga taga-syudad, anong light? Bombilya. Ano pagin? Fluorescent. Ano pagin? LED. Ano pa? Flashlight. Di ba light ang flashlight? Yung cellphone nyo ngayon, may light na. LED light. Yung TV, LED light pa rin. May idea yung 1611 nun? Wala. Kaya pag sinabi mo, let's say binasa mo yung King James, light. Ang daming tumakbo sa uso, sa isip nung mga tao sa 2016 kung anong klaseng light. Ang ibig sabihin na light dito? Solar. So, sige, sige. Ano pa? Ano? Sunlight. Pero pag sinabi mo yun ng 1611, isa lang yung light. Yun lang yun, yung lamp na hawak nila. Kita niyo yung difference? Ang tinatawag po niyan is evolution of words. Kaya naging obsolete yung 1611. Yes? Kaya ngayon sa observation, paano yan? So, kailangan mong i-dig yung bawang 1611 na word. Kailangan i-dig mo ano talaga meaning mo sa observation. Correct. That's why you need other translations. Translations that are fitted in our time. Tapos paano pa yung bawang original language niya? Diba? Siyempre may difference sa Okay. kanya. Ang version na may pinakamalapit sa original language, sorry to say this, kung King James advocates kayo, we can fight over it till we die. Di ba? Pero ang pinakamalapit po is New American Standard Bible. Sa original words. Kasi, as the time develops, maraming mga manuscripts, older manuscripts than the manuscript of the King James Version na nadiskubrihan and found out. Kaya nga meron sila mga footnote dyan. May mga footnote sila. Older manuscript does not have this portion of the scripture. Nire-refer nila yun sa King James. Kasi sinama yon ng King James sa mga latest na manuscript. Kasi yung mga latest manuscript, may mga dagdag. Ang mas reliable, hindi yung latest. Sa ating reliable, latest, no? Pero when it comes to the scripture, the nearer you are to the original, that is, the older the manuscript, the better. Kasi yun yung walang mga additionals. Walang mga perversions pa o mga comment. Kasi later on, nagko-comment na sila eh. Yung comment nila sa gilid, nasasama dito sa verse. Kaya nangyari, missing sa iba yung ano. Kaya missing, sasabihin lang, maraming kulang sa NIV. Noon, against din ako sa NIV. But when I studied translation, sabi ko, kaya pala maraming kulang sa NIV kasi ang NIV na based sa older manuscripts na wala actually yung sinasabi doon sa King James. Wala yun sa mga older manuscripts, yung nearer sa pinaka-original, wala yun, dinagdag na lang yun. So yung mga nakuhang copy nung scholars ng King James na available sa kanila during that time, doon lang nila binase. Honest naman sila actually. No question about may integrity talaga ang King James when it comes to copying word for word. But the problem is, their sources of manuscripts are limited during that time. Unlike sa panahon natin, mas maraming na-discover na mga mas older pa sa manuscripts na hinawakan ng King James translators. Which is, nung kinumpare nila yung manuscripts ng King James translators, which is what we call the Textus Receptus, yung mga older manuscripts, ganito, wala dito sa older manuscripts, yung mga nasa later manuscripts. Kaya ngayon, ang nangyayari, actually, ang 1611 na King James sa yung New Generation, kung titignan mo, halos pareho lang sila kasi kaya lang lumalabas. Ngayon, ang nahawakan ng New Generation is mga older manuscripts. Ngayon, 1611, mas later yung kanila. So, parang kaya mas naging accurate yung sa atin kasi yung mga scholar na discover natin. Mas ngayon, nangyayari accurate. sa atin, isip natin kasi, mas matanda sa atin yung 1611, nakakala natin, sila yung tama. Actually, hindi yun ang basis. Ang basis natin yung mga old manuscripts na original lang. I'll give you an example. Sino ang mas may maraming alam sa Bible when it comes to knowing God? Si Abraham o si David?
Bakit si David? Dahil siya yung marami nang may experience. Correct. Kasi si Abraham, pinakilala na ng Diyos sa kanya, Almighty God. Pero pagdating na kay David, nalaman niya na pagdating kay Jacob, hindi lang Almighty God yung God. Meron ng Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah etc. etc. Lahat ng pangalan dumating na kay David. Sino mas may maraming alam? Si David o si John? Si John. Kasi natapos na yung Old Testament, na-reveal na ng Panginoon ng lahat ng pangalan niya, and now in the New Testament, Jesus Christ was revealed. So mas malawak yung nalalaman niya kasi si Jesus Christ, ni-reveal talaga niya ang Father. In person. See? So the wider the manuscripts or the sources, the more accurate. Ano? The more manuscripts you have, the more accurate. Kasi marami ka ng points of comparison. Pag kinumpare mo yan, ito, older ito, meaning ito yung original. Itong later, dinagdagan pala. Like example, classic example sa sa King James na dinagdagan, 1 John 5:7 something. And there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Comment lang yun. Sa older manuscripts, wala yun. Wala yun. Yun yung pina-fight ng Trinity. Kinoment lang nun because sa gilid na yung verse before nun, kasi ganito, for there are three that bear records, the blood, the water, and the something like that. So kinoment niya na parang ito yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the Trinity. Eh, yung comment ko na yun, sinama na nung next na nag-translate. So naging part siya ng scripture, wherein actually, it was not originally written by the older manuscripts. Parang note lang yung sige. Note lang yun sa gilid. Yung note nasama na sa scripture. Kaya nagkakaroon ng problema. So, in order for us to know what is reliable, balik ka doon sa pinaka-older. Kasi yun yung talagang malapit sa accurate original. Oh, ganun yun. Naintindihan nyo na ngayon. I am not against King James. Gumagamit po ako ng King James. Pero para maintindihan ko, gumagamit ako ng ibang translation. Ngayon, kung talagang King James only kayo, dapat maghanap po kayo ng King James Dictionary. Oh, like for example, one classic, meron dito I don't have time. Meron sinabi sa King James nga, if her flower is with her, do not touch her. Corinthians. Anong meaning nun? If her flower is with her, do not touch her. Or if a virgin has her flower, do not touch her. Actually, sa NASB at NIV, napakasimple lang po. If the woman has his monthly menstruation. Pero ang ginamit ng King James po is flower. O ngayon, sabi mo yan, kung ang babae ay may bulaklak, huwag mong galawin. Di ba? Yun yung literal na pagsasabi. Kapag ang babae ay merong bulaklak, huwag yung gagalawin. Magkakasala kayo. You will be declared unclean. Oh, bulaklak lang, unclean na. You see that? How archaic and obsolete the words are? Kasi iba na yung flower sa atin. Yung flower, ayan o, flower. Eh, yung pala yung flower nung una, menstruation. Kasi noon, hindi pa yan tinatawag na menstruation. Hindi nila alam paano i-describe, ano ba to? Ano ba to? Eh, di flower. Kita nyo? Oh, kasi naghahanap sila ng equivalent word. Hindi nila may hanap yung word na menstruation. Kasi medically speaking, hindi pa nila alam yon. Eh ngayon, alam na pala natin na yung monthly period ng babae, tawag yung menstruation period. Oh. Eh, anong tatawag mo hanggang ngayon? Flower pa rin? Oh. Ngayon, sinasabi kapag ang babae may monthly period, yung asawa ko sabi niya, may bisita ako. Yun na lang. Para hindi magpan yung mga bata, di ba? Oh, may bisita. Sa susunod, tatanungin kayo, may flower ako ngayon. Ano flower? Flower offering? Ay, nako. Oh.
Now we know now the significance of interpreting the words. Naintindihan nyo na? Yes. Welcome, Joe. Bagong joke ka naman! In the Bible, the Ethiopian eunuch was really reading the book of Isaiah. Ano sabi ng Holy Spirit kay Philip? Palapitan mo. Alapitan mo. Ano sabi ni Philip sa kanya? Do you understand what you're reading? Sabi ni Ethiopian, hindi. Gusto mo, i-explain ko sa'yo? That is actually interpretation. Because the Ethiopian was reading on the portion of Isaiah's prophecy about the Lord Jesus Christ. And na-fulfill. Hindi alam ng Ethiopian yun. Kaya sinare niya, na-fulfill ito, Jesus Christ namatay, na-share niya yung crucifixion at yung resurrection. After the sharing, ano sabi ni Ethiopian? Gusto mabaptize. So naintindihan niya. Kasi kung hindi niya naintindihan, hindi niya sasabihin mapapabaptize ako. So Philip gave the right interpretation of the scripture. Because right interpretation will always lead to right application. Always understand that. Okay. Hanggang saan ako magsasalita, sabihin nyo lang. Pag sinabi yung stop, stop. Sabi po, hindi ko na makita yung lecture eh, no? All scripture is profitable. 2 Timothy 3:16, right? Ay, nako. Why? Because it has purpose and meaning. All scripture is profitable because it has purpose and meaning. Now, but what do we mean by meaning? Ano ibig sabihin ng word na meaning? Kung minsan, di ba, mga Ilonggo mahihitig dito eh. Pag nagsasalita, biglang magsabi, anong gitbala ang ginamit mo? Di ba? Nagsasalita na, nag-explain na. Biglang magsabi, anong gitbala ang ginamit mo? Kakano ka tayo? Hindi ka ulat ang babae, ay hindi makapaghintay ang babae. Anong gitbala ang ginamit mo? Di pa muna na yun? Kaya hindi ka hambal I love you ang lalaki mo. Hindi naman niya, sige na pala yan, ba't mo ginamit pala sa akin? So, the question is, what is the meaning of the word meaning? Okay. Meaning is not our subjective thoughts read into the text, but God's objective truth read out of the text. Yun yung sinasabi ko sa inyo last time na yung ginanon-ganon ko. Okay. Kapag gusto nyong malaman yung ibig sabihin ng Diyos, ito yung truth. Gusto nyong lumabas yung truth, you sift out the truth coming from the Bible. Pero kapag gusto mong lagyan ng truth ang Bible, gagawa ka ng outline mo, tsaka hahanapan mo ng verses. Ang tawag naman doon, reverse eisegesis. You are putting your your personal understanding doon sa verse. Iba yun, magkaiba yun. Kasi hindi lalabas kung anong gustong sabihin ng Diyos. Kasi nilagay mo yung thought mo. Can you cite me an example na alam natin na tayo naglalagay ng thought? Okay. Balikan natin yung John 4:23 and 24. Yung iba, kapag fundamental baptist ka, yung spirit dyan, hindi na i-interpret na life talaga. Ang gagawin na, with sincerity. Be sincere in your worship. Hindi nila i-emphasize yung senses ng life. Personal bias yun. Isang personal bias pa rin natin. Ganito. Atin lang to Oh. Kayo nakikinig rin Oh, ganito. Romans 13. Talagang meron pong diko na babae sa Bible. Whether we like it or not. Yes. Si Phoebe ang pangalan niya. Romans 13. The word na ginamit po talaga dyan is deacon. Deacon talaga si church. Kaya lang, sa Baptist practices, now you're shepherd. Hindi tayo pumipili ng babaeng deacon. Maybe for so many reasons. One na rin yun eh. Part ng tradition, part na rin ng history natin. Hindi natin alam kung ano yung mga naging dilema noon. Bakit tinanggal yung mga lady deacon. But biblically speaking, may babae pong deacon. Deacon. Ito pa po. Isa ko uli kayo. Acts 6 does not even speaks about deaconship. Ano yung Acts 6? Stephen, the 7? They were not deacons.
The idea of deaconship only came during the time of the Apostle Paul. Kasi yung time ng Acts 6, wala pa pong organized church. Remember, nag-grow pa lang yung church, hindi pa sila organized, nagkakagulo nga sila eh. Ang reason nga na nagkagulo sila hindi tama yung reason. Hellenistic, yung issue, kung titingnan nyo, is between the Hellenistic Jews and the traditional Jews. Ano yung Hellenistic? Yung Hellenistic Jews po, yun po yung mga Greek lifestyle Jews. Jews sila, lumabas sila sa Israel, nanirahan sila sa mga Greek cities, yung kanilang pamumuhay, hindi yung traditional Jew na kapag naglalakad ka, dapat yung babae nandito ka, lalo na kapag single yung babae, hindi ka pwede makipag-usap. Hindi nila practice yun. Yung practice nila, kung anong practice ng mga Greeks, equal rights ng babae, and hindi man equal rights, parang wala lang. Liberal na sila. Liberal sila. Okay. Hellenistic Jews are liberal thinkers. Yun yun. The first church. Transition. Right. So, naiintindihan nyo na ngayon. Hindi mo pwede i-coach yung Acts 6 as qualification for deacons. Yung sa Timothy, yun talaga. Clear yung qualification for deacons. But Acts 6 is not. Okay? They were just men who were asked to assist na mag-distribute ng pangangailangan ng kapareho nilang mga Hellenistic Jews. I don't want to shatter your belief in deaconship, but I want to correct your concept about deaconship. Yun. Kaya nasabi ko sa inyo, masasya kayo kung baptist kayo, ang dami yung pinaniniwalaan, pag in-interpret nyo ng scripture, sabi nyo, wala naman pala ito sa scripture itong ginagawa ko. O, ngayon, ang tanong, dahil nasanay ka, then meron ganito, sabi mo, magpapatuloy ka sa nasanayan mo na hindi naman pala biblical, o you will take the challenge, which is very, very difficult most of the times, kung anong sinasabi na totoong biblical change. Okay? So, ang meaning pala na meaning, what does it mean? Anong gustong sabihin sa iyo ng Diyos out of this verse? Yun ang meaning nun. Wala kang puso? Ha? Walang puso dyan. Question. Clarification. Yes, Nang. Fatima. Basta yung yung sa iba, yung sa southern bab. It is yung sa kanila yung di ba yung mga babae ginagamit nila sa pag-preach sa pulpit, sa biblical. Yun naman, wala naman talagang babae na nag-preach sa Bible. Wala talaga. Kasi yung nila na walang available na lalaki na Kaya babae. kaya nga babae. Yun talaga wala sa Bible. Unbiblical talaga. Unbiblical. Very unbiblical. Pastor, how about yung sinasabi nilang pastora? O yun naman, sinabi ko unbiblical na. Siguro yung mag-teach. Pwede sila magturo na ganito, pero hindi preach. Not behind the authority of the public. So, anong difference ng preaching at saka teaching? Okay. Teaching and preaching were gifts by the Holy Spirit. Right? Pero hindi, like for example, even pastoring is a gift of the Holy Spirit. So itong mga pastorang to, may gift of pastoring actually. So akala nila, dahil gift nila yung pastoring, pwede na silang magpastor. Not necessarily. Not necessarily. Alam po ninyo kung anong gift ang hinahanap talaga, kung may gift lang. Teaching lang talaga. Pero ang pagka-pastor mo is not because you have the gift. Ang pagka-pastor mo is because you are called. Calling yun. Hindi yung gifting. There's no such thing as gifted pastor. Dahil gift mo, magpapastor ka? Hindi. Ang tanong doon, tinawag ka ba ng Diyos? Kahit gifted ka pa. Ganun, kasi yung tinatawag ng mga ng Panginoon, kung titignan nyo, even, wala nga minsan gift of administration, di ba? Walang gift ng ng preaching, pero meron talaga siyang gift of teaching. Ganun yun eh. So very, very important na malaman natin na ang pagkapastor ay calling talaga. Iba yung gift na pastoring, iba yung calling ng office ng pastor. It's an office. No? That's why may qualification siya.
Kasi kung gift lang siya, dapat hindi na siya nilagyan ni Apostle Paul ng qualification sa 1 Timothy. Kasi yung isa doon, husband of one wife. Hindi niya naman sinabing, wife of one husband. Kasi ano? Kasi yung husband ang mag-administer. Tapos ganito yon. Kung paano nag-administer ang lalaking pastor, magre-reflect. Nakakita na kayong administrator na babae sa bahay? Nakakita na kayo ng babae o asawang mas mataas pa siya sa kanyang husband? Kaya hindi ko ma-reconcile kung may pastora tapos may husband siya. Sino ang hari sa bahay? Sasabihin ng asawa, ang aking husband, pastor. Sasabihin ng husband, ako nga ang hari, siya naman ang liog. Kasi hindi naman, bakit? Sino nakikita? Gusto niyo marinig? Hindi pumunta kayo dito. Ano? Okay ah. Natin ang gawin mati. Sige ah, yung microphone ta. Oh, okay na? Naintindihan nyo na. Magre-reflect yun sa qualification eh. Wala naman sinabing babaeng pastor sa qualification. So, going back to the question, Yeah. ano yung difference ng preaching at saka teaching? Difference. Ano yung difference? Preaching. Gift sila pareho. Walang difference. I mean, Preaching how and would teaching? you know Okay. that you're already preaching? Microphone, please. Microphone daw. What is the difference? Oh, similarity muna. Para makita natin. They are both gift of the Holy Spirit. Oh. Pero yung preaching actually, yung sinasabing gift of preaching, iniano na sa exhortation, prophesying. Yun ang ina-identify lang. Na mayroon ka talagang special revelation coming from God when you preach the Word of God. It's called the anointing. Oh, anointed kang mag-preach. Yun yung difference niya sa teaching. Kasi anybody can teach, but not everybody can preach. Kasi yung preaching galing sa Oh, anointing ng Holy Spirit Kasi kasi. teaching kahit di ka, Oo. pwede mo lang Parehos ng gift, pero it's the old pastors, Spurgeon and all these classical preachers are calling it unction of the Holy Spirit. There is the unction when you preach the scripture, the anointing or the unction, that special revelation coming from God. Kumbaga parang sa mga, ano yan? Propeta. Hindi lahat. Yun. Pero Yung anointing. special na Like yun. parang Aaronic privilege. Parang ganon. Aaronic privilege of the calling. Kasi ganon yun eh. Kaya nga yung calling is very sacred. Sorry to say this, maraming pastor nagpapastor nila yan. Bakit pastor sila? Meron akong kilala sa sila. Pastor talaga. Nagpapastor. Ewan, kung nagpapastor-pastoran lang. Pero, bully. Yung anak niya, nandun sa school namin, bully ang anak. Sabi ko naman ang tinuturo itong pastor na to. And I even experienced that. Hindi ako kilala siguro. Na ako administrator at the same time, pastor ako ng Hope. Sabi ko, sir, wala kang... Kasi nakipag-away ang anak. Talagang right there. Ako nakakita on the spot. Nakipag-away sa grade 6 na, grade 4 yung anak niya. Kinuha ko kasi ako yung, yung administrator. Sabi ko kayong dalawa, pasok sa office. Lahat na nakikita ninyo, pasok sa office. Witnesses. Siya gustong pumasok. Sabi ko, hindi ka pwede pumasok. Parent ka. Ako lang pwedeng pasok. Hindi, papasok ako. Pinapasok ko. Sabi ko, pwede ka pasok, huwag ka magsasalita. Hindi makapagpigil. Kasi nakita niya na agrabyado yung anak niya. Ano gusto niyo dalawa? Magsuntukan niya sa labas. Sabi ko, hindi ka pwedeng magsalita. Hindi mo ko pwedeng bastusin dito. I am the one who is control. I am the one hindi ko pinakilala ng administrator yung sarili ko. Muna, nung nalaman niya, nahiya na siya. See? Pastor yun ha. Kaya maraming pastor hindi talaga alam kung anong calling na tinatawag na pastor. Akala maganda yung pagiging pastor. Yung real na pastor talaga, alam niya yung calling niya, alam niya yung responsibility niya, alam niya yung accountability niya. Hindi siya mag-a-abuse sa congregation. Ganun yun. Dapat tama palagi ang ginagawa niya para sa Panginoon. Hindi yung personal interest niya hinahanap niya. Personal advantage. Hindi pastor yun. Hireling ang tawag doon. Kapag nag-personal advantage ka na.
And you can even professionalize pastorship, pastoral leadership. Hindi pwede maging professionalize yan. Calling yan eh. Ang Diyos ang nag-anoint sa iyo. Bakit i-professionalize mo? Ano ibig sabihin? Mag-appointment muna kayo bago niyo ako makausap. Is there such thing in the Bible? Appointments? Ano sabi? Jesus Christ, may appointment ako sa iyo, ha? Kung sinasabi ng preaching, pareho lang sila ng teaching As a gift. as a gift. Mm. Pero may differences ba? Ano yung pag-deliver ba yan? The delivery. Ah, Iba, kasi kapag nag-teach ka, you are enlightening people. Teacher. But when you are preaching actually, sinasabi mo. you are not just enlightening people. All of the above nandun sa preaching kasi you are telling the people to do this. You have to. You have to. Whether you like it or not. Sa teaching, nag-i-inform ka. Na ganito, Mm. ganyan. Preaching, hindi nag-i-inform. You have to. Ang preaching, they are calling for action. Preaching is always calling for actions. Teaching, you educate. But preaching, you challenge people to do something about what they are hearing. That's the difference. Medyo naglaro-laro na, no? Ano Ma'am Marian? May friend po ako na sabi niya, uy, alam mo, yung kapatid ko, anointed yan. Uy. Pero hindi naman siya preacher. Paano niya nalamang anointed yun? The first thing that you will ask them, what is the basis of you telling that someone is anointed? Kasi daw prophet daw yung kapatid. Paano niyang nalaman na prophet, nag-prophesy ba yung Kasi marami na prophecy. Eto, meron isang tao, bago lang ka Bible study, Pastor, meron bang gift of healing? Sabi ko, meron. Palagay ko, meron ako, Pastor. Bakit? Kasi nung pinag-pray ko, tapos hinawakan ko yung tao, gumaling. Gumaling talaga. Totoo ka? May gift of healing ka? Pastor. Pero palagi kang umiinom. Rin, Pastor. Anong tawag mo ron? Gift of healing yon? See? Pero kung sinabing totoong gumaling, ano tawag mo? Satanas. Hindi. Tsamba yun? Ulitin mo nga. May sakit ang Tsamba yun. Nagkataon na talaga yun. Any more question before we go on? Gusto ko lang ma-share yung sa 1 Thessalonians 5:20. Di ba sabi to ni Paul? And then he was saying, do not despise prophecies, but test everything, hold Yeah. fast what is good. Right? Correct. Do not despise prophesying. But prophesying is only applicable during the time that the whole revelation of God was not completed yet. Ang prophesying, ang function nun, is nung wala pang complete revelation yung Panginoon. When the book of Revelation was not finalized yet. That's why kita nyo, ang last word ng Revelation is Amen. Closing everything. Hindi ka pwedeng mag-add, di ba sabi niya? Hindi ka pwedeng mag-subtract. Pag nagdagdag ka, dagdag ang curse. Pag binawasan mo, mawawala yung pangalan mo sa Book of Life. Di ba? Ano yun sa Revelation na? Tinukoy niya na yung buong lahat ng scriptures. Buong scripture yan. Tapos ang tanong ko, paano mo dahil sinulat niya sa Revelation? Hindi ba possible? Diba, meron pang scripture na hindi pa nakikita. Okay, that's a good question. Canon, naku, lawak na interpretation na tayo, canonicity na tayo. Yung Old Testament, walang problema, 39 books talaga yan. Meaning, standard accepted by the Jewish people, 39 books. Iba nga lang ang pagka-divide, pero 39 books talaga yan. Ang sa New Testament, iba yung yung basis ng canonicity nila. No? Number one basis is if the whole church during that time existing accepted the writings. Kasi nung nag-ipon-ipon na sila ng mga writings ng mga apo. Kaya nga merong Gospel of Judas, may mga Gospel of kung ano-anong hindi nasama. Kasi merong standard. One of the standard is this. If it has quoted the Old Testament. Okay, kung itong scripture na to, meron siyang connection sa Old Testament, isa yun.
if it has claimed inspiration. Sa Old Testament, thus saith the Lord. Sa New Testament, Jesus Christ said. According to the scripture, ganito. Nag-claim siya ng inspiration. Pangalawa yon. Ano una ko sinabi? Old Testament. Pangatlo is, if the whole church accepted it as authoritative. Whole church, yung universal church during the time na nag-exist. So yung nag-standardize nun o nag-canonize nun, if the whole body of believers, wherever they are, kasi pinakalat agad yun eh, accepted itong 27 books, they all agree. Nobody, ang last na dinagdag nila, by question of authorship, ang Hebrews, kasi walang author yung mga ganun. So, kasi kilala nila yung sinusumulat. Saka yung sumulat na yun, authoritative sa church. Nakuha niyo? May authority ba siya? Binigyan ba siya ng authority ng church para mag-teach, mag-preach, mag-prophesy? O, tingnan niyo lahat yun, yung book sa New Testament. Lahat yun merong authority over during that time sa church. So their writings are accepted. That's why the Gospel of Judas was not accepted. Part of history, but not authoritative. Apocrypha, part of history, but not authoritative. Those were the reasons, though. Why? Did I answer your question, ma'am? Marian was asking if... Oh, Marian was asking, ang sabat ko imo, okay, coming. Yung prophesying, Ma'am Marian, is, nung na-complete na yung revelation na yon, yung canon na yon, nag-stop ng prophesying. Wala nang, kasi, number one, yung prophesying, binigay yon sa mga apostles. Apostol. Kaya nga, yung mga nag-claim na sila yung present day apostles, hindi yung tama. Kasi dumadagdag sila sa gulo ng scripture. Eh. Diba? Yung iba hindi na nga nakakaunawa, pinapagulo pa lang. Ako si Apostol Carillo. Diba? Kita niyo si Apostol Carillo? Kapag hindi pumalakpak yung audience niya, ay, ano ba to? May tao ba rito? Biglang tatalikod, kuhang-kuha ko yung ano. Nanonood ako ron kasi talagang aliw na aliw akong manood. Wala ka talagang makukuha sa kanya, pambira. Naaliw lang ako. Pero grabe yung power of persuasion niya. But anyways, many people really claim na may prophesying pa ngayon. Pero yun, personal na lang yun. It is not considered as part of the standard or the scripture. Pwedeng mag-prophesy, posible, pwede yan. Pero personal mo yun. Hindi mo pwedeng, let's say, sabi niya, nag-prophesy siya, hindi yun authoritative. Kanya lang yun. Pwede yun eh. Nag-heal ako. Hoy, may Holy Spirit, nag-heal kasi. Pwede yun mangyari na may healing. Pero yung tanong dyan, is it part of the overall revelation ng Panginoon? Anong point nun? Ba't na-heal yun? Eh, yung point nun may healing noon, to prove that Jesus Christ has really risen from the dead. Yung mga miracles na pinerform ng mga apostle, to prove talaga na si Jesus Christ buhay. Hindi pa tayong Savior namin. Yun yung mga revelation. Ngayon, kailangan pang i-reveal si Jesus Christ? Hindi mo na kailangan. So, kung mo yung mga healing rin, naniniwala ako sa divine healing, kung kalooban ng Panginoon talaga. Pero yung healing for the sake na, may revelation ng Panginoon, eto yung proof. Tumba ka lahat. Ako ay isang apostle ni Kristo Jesus. Eh, hindi po ganon. Just to prove yourself as coming from God. No. Para malaman ninyo. Alam ba ninyo na hindi lang yung mga apostles na nagpe-perform ng miracle during their time? May ibang mga tao na hindi follower ni Jesus Christ. Pagan sila. Pagan sila. They perform also miracles. Yeah. Nakaka-perform din sila ng miracles. But the problem is, the difference is, ang power ni Jesus Christ lang, iba sa power nila. Ano kasi sabi ni Gamaliel? Sabi niya, di ba may mga ganito rin nangyari? Sabi sila ang Messiah, nagpe-perform din sila ng miracles. Pero nangyari sila, nawala. Di ba nawala? Sabi ni Gamaliel. Kung totoo itong sinasabi nila na si Jesus Christ ay buhay, kahit anong miracles pa yung ipe-perform nila, mawawala rin sila. Pero kung totoo yan, they will last. And it lasted. That means totoo ang mga apostles.
unction by the Holy Spirit to perform miracles. But the prophesying that we have today is just for personal consumption. For example, may revelation sa akin, maraming revelation ng Panginoon sa akin. Talagang masasabi ko, prophecy, nakita ko na, may mga future ako nakita. Totoo. And it falls under pero ang tawag ko doon, deja vu. Hindi prophecy. Hindi ba? Kayo rin, di ba? Nag-deja vu na kayo? Ang ginagawa ko na lang, basta naka-deja vu na ako, God's will. Kasi nakita ko na to yung situation. Yung pamangkin ko, na naginip, pastor siya, Pastor GP, general, na naginip siya. Before pa siya tinawag nung baknotan, La Union, na panaginipan niya nang tinanggap niya, that is prophesying. That's vision. Oh, for personal. Sa kanya lang yun. Hindi mo pwedeng, ganun na nangyari sa niya. Sa akin, dapat sa inyo, ganun din naman. Hindi mo pwedeng i-impose sa iba. Hindi naman lang kailangan yan. Bakit lahat ba magpapastor? At lahat ba magpapastor sa La Union? Eh, nakita niyo yung advance eh. Talagang papadalan siya ng letter. That's amazing, right? Hindi pa siya tinatawag. Hindi niya nga alam, kilala yung mga tao. Hindi niya man alam na may ganong church. Pero napanaginipan niya. Tapos, nagulat siya na nung napanaginipan niya, after I don't know how many years, I don't know how many months, yun na, tinawag siya ng church. Tapos, sabi niya, hala, nakita ko na tong church na to. I think pinapreach siya doon, I don't know. Ito yung tumawag na church sa akin. Sa sarili niya lang. Oh, how will you explain it? Okay, can you also comment, right now, di ba, the Muslims, you cannot really share to them the gospel right there and then. But a lot of Muslims are being saved through dreams and visions. Yeah. Okay. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung prophecy is not for general consumption. Those dreams and visions are just for those people. So yung sabi niya na yung friend niya, anointed to kasi prophet, para sa kanya lang yun. Hindi siya pwede sabihin, naka-prophesy ako na dapat magsisi ka, ganito kasi ganito. Hindi, no. It's for you alone. Kung gano'n yung pakikipag-usap ng Panginoon sa iyo, nilibig niya sa iyo lang yun. You cannot impose your experience on other people to to experience the same thing. Parang kagaya ko kahapon, nung lumalakad kami ni ate, sabi ko, pamilyar sa akin yung lugar na ito. Sabi ko, parang nakapunta na ako. Sabi ko nga gano'n. Tapos naalala ko yung habang naglalakad pa kayo, noon bago ako pumunta ng Hong Kong. Na naginip ka? Na nag-pray ako sa Panginoon na show me, sabi ko, to confirm kung saan mo ako dadalhin. So pinakita sa iyo yung lugar? Pinakita niya sa akin yung Oh, lugar. that's visions. Wow. Kaya sabi ko na, Oh. very familiar yung Oh. settings, yung lugar. Oh. Kaya kahapon, lakad ako ng lakad. Sabi ko, familiar. Okay. Very familiar. Alam niyo kung anong confusion ng mga Pentecostals? Yung visions and healing sila. Akala nila, revelatory ng Panginoon, dapat lahat dumaan sa ganon. Kaya gusto nila, nag-speaking in tongues ka rin. Gusto nila may slaying of the Holy Spirit ka rin. Gusto, lahat. Gine-generalize na ang personal experience na inaalaw ng Panginoon. Hindi lahat. Hindi lahat. Yun nga lang ang problema nila. Gusto nila lahatin. Okay? Any more questions and clarification? I hope it was clarified now. Last na Yes, last dog. Ang Diba? daming question, ha? Di ba, yung sabi nila, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. And then Jesus, when he, the devil, he really quoted the Bible. And then the devil cannot read our minds. So when we fight him, we have to read the Bible aloud, not just read it. Yeah. So, I mean, some people say that it is like a Pentecostal when you say in Jesus' name, or you in the blood of Christ. Ako nagka-cast-out ako in Jesus' name talaga. Oo, in Jesus' name talaga. Eto, magka-cast-out, hindi naman pareho sa in Jesus' name. In Jesus' name, hindi ganun. I tell you the experience of my uncle-in-law. Sabi niya, may na-possess doon sa high school na nagle-lecture siya about values formation, no? Reduced instruction rather. Tapos may na-possess doon sa doon sa ibaba. So tinatawag siya. I-kuan mo muna, i-cast out mo muna. Sabi niya, pakainin niyo muna, baka gutom lang yan. No? Sabi niya.
Tatapusin ko lang yung lecture ko. Nung kinausap niya yung bata, sabi niya, ba't ganun yung feeling mo? Talagang na-possess. May nagdi-disturb sa kanya na spirit. So sabi niya, ano nakita mo? Shadow daw. Shadow nung spirit, talagang inano siya. Saan mo nakita? Tinuro niya yung puno. Tinuro niya talagang puno. Anong ginawa nung uncle-in-law ko? Juan Catanos Jr. Sabi niya, alam mo, kinausap niya yung puno. Alam mo, kami, gumagawa lang yung dapat namin gawin dito. Ako, nagtuturo ako ng Bible. Kayo, matagal na kayong natalo. Matagal na kayong natalo. Huwag nyo na kaming gambalain. Huwag nyo na kaming idamay. Tsaka nung una, hindi ka naman nakatira dito eh. Pwedeng umalis ka lang at tumira ka na sa ibang lugar na hindi ka magiging istorbo. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa lugar na ito. Yun yung sinabi niya sa puno. Sabi ng bata, umalis na. Nakita ng bata, umalis na. Ito yung nakakatawa. Kasi yan yung palaging tinatawag kapag may nanidimong proses. Talagang siyang tinatawag si Juan Catanos Jr. Uwa. Si Tuto Uwa. One time daw, may naposes. So pinatawag uli siya. Nandun sa taas ng bahay. Sabi niya, tao po, sa Ilonggo, tagbalay, tagbalay. Pagkarinig daw nung bata na naposes, yung boses ni Uncle Uwa, sabi na nung bata, yung demonyo actually sabi niya, oh, si Juan na naman? In other words, kilala na siya ng mga demonyo. Siguro sabi ng mga demonyo, huwag kayo magbiro na, yari kayo. Ha? Totoo yan. Kasi ganito nangyari, may iba daw na tinawag na pinakas out, hindi umalis yung demon. Hindi talaga umalis. Pero nung narinig niya yung boses ni Tuto Uwa, sabi na ng demon, si Tuto Uwa naman? Hindi pa raw siya nakakakyat, umalis na yung demonyo. Umalis na. See? It happens. We really wrestle against, not against flesh and blood, but against power and principalities. So dapat maging ready tayo. Dapat vocally kinakasaw. Sa bahay namin, yung isa sa mga bahay namin din sa Silay, hindi ko maintindihan yung malapit, hindi walang hangin doon, walang hangin. Pero nagbabang, tsaka nag-open yung door. Doon kasi ni lugar ng may-ari, yung napakalaking ribulto talaga. Yung dating bahay. O yung dating bahay na malaki? Nakafeel ako doon. Nakafeel ka doon? Talaga nilapitan ko. Pinunto ko yung dating. Pinuntahan ko yung pinto na nagbabang. Sabi ko, napansin ko, gusto mong gumawa ng eksena. Inausap ko rin, hindi ako sumisigaw, hindi ako nag-Jesus name. Sabi ko, nagpapakilala ako sa iyo, anak ako ng Diyos. Ang tagapagligtas ko ay si Kristo Jesus. Ang nakatira dito ay mga anak ng Diyos na niligtas ni Kristo Jesus. Wala kang bahagi rito. Pwedeng umalis ka. Kasi alam ko nandiyan kayo. Huwag mo kaming takutin. Hindi kami takot sa iyo kasi nilinis na kami at iniligtas na kami ng what is happening? The precious blood of the Lord Jesus Christ. Umaliwalas. After ko sinabi yun, umaliwalas yung lugar. Never na na-repeat na nagbabang siya ulit. Akala ko minsan nga nagbabang, Mangga, gabang ka sa akon? Hindi pala, walang tao. Binabang ang door. Madali pala silang kausap, anak. Pwede mong kausapin may naon. You don't have to be, Madali kausap, basta. They are, they are spiritual beings who has intellect, will, and emotion din. Kausapin niyo matino. Huwag kayong papataranta. Just talk to them. Mag-high blood. Calmly. Alam naman nila na seryoso kayo. Hindi nga. Hindi pa talaga. Hindi mo na pareho sa una na yung mga style ng mga nagkakasaw una talagang hawa kayo! Tapos, oo, mag-awak tayo na! Bible! Hindi, just talk to the Spirit.
They understand you. At alam nila na nadidiscern na, nararamdaman nila. Alam nila yon. Oh. Nafe-feel ang evil spirit yung presence yun. Because you have the Holy Spirit. Usually, Last question. Sorry. Time na. Oh, sige. Question. Meron po akong Last na si Doc. pastor na sabi nila, yung mga Baptist daw walang power kasi parang hindi naman po ina-exercise yung, alam mo yan, yung Yung casting out ministry. Oo. So, parang tayo daw, Yun hindi nga sabi ko sa pina-practice. inyo kasi nasanay tayo na hindi talaga nagpa-practice niyan. When even in emotional manifestation. But it doesn't mean that we don't show emotional manifestation na wala tayong power. Regardless, may emotional manifestation tayo, wala. Bakit na-diminish ba yung power ng Holy Spirit sa atin? Kasi daw, tapos parang in-encourage na dapat daw ay may empowering of the Holy Spirit, like baptism of the Holy Spirit. Yun ang mali nila. Walang baptism of the Holy Spirit sa Bible. Yung sinasabi ng baptism is second baptism. Na kapag may second baptism, you will speak in tongues. Sign yun eh. Na meaning, na-empower ka ng Holy Spirit. Wala namang sinabing gano'n sa Bible. Na kapag may second baptism, may empower ka ng Holy Spirit. Wala namang sinabing lahat ay magsalita ng speaking in tongues. Pinagalitan na ni Apostle Paul eh. Kasi speaking in tongues sila ng speaking in tongues na hindi naman naintindihan. Ano sabi ni Apostle Paul? Pag may nag-speaking in tongues, dapat may nakakaintindi na mag-interpret. Kapag walang nagkaka-interpret, huwag kang magsasalita ng speaking in tongues. Very clear sa Bible, ini-ignore nila yun. Okay? Tsaka sign gift yan. Yes, Doc. siguro ano na lang comment. Usually, when we have convention, we stay at the hotel and I am all alone. So what I do before I sleep, I really read a passage in the Bible like Psalms or any passage in the Bible, I read it aloud. And then I found out that when I read that aloud and pray aloud also, I sleep well. Yes, correct yan. Oh, assurance of God's word and His presence. I'll tell you a story. Ito, aswang naman ito. Yung tita ni Jackie, cousins namin, sa Guimaras. Maraming aswang sa Guimaras eh. Totoo ba? Oo. Ay, karon ah. I experienced 3 times, no? But anyways, here's the truth. Nakasalubong niya yung aswang that afternoon. At alam niya, pupunta sa kanya at night. So naghuhugas siya ng pinggan. Yung sound ng aswang nandyan na. Ano sinabi niya lang? Hindi, sumigaw. Sabi niya, ang aga mo naman. Nagkita lang tayo kaninang hapon, nandito ka na agad sa akin. Uy ka na. Alam ko nandiyan ka. Umalis. Pwede niyong makuha sa masising usapan. Huwag niyong sisigawan. Sabi, aswang! Aswang! Ano? Kasi hindi naman ibig sabihin na kapag sumigaw ka, ay gosh, yun na yung Jesus na aalis sila eh. Hindi sa ganun nadadala. It's the authority of the presence of the Lord Jesus Christ yung nakapagpapaalis sa kanila. Yung pangalan niya kasi very powerful. Hindi naman yung tone nung sinasabi mo. Pero ibig sabihin kailangan You must be right. You have a right relationship with God. Kasi ganito may nangyari ganyan. Nako. Bibistuhin kayo ng ng demonyo kapag may kasalanan sa'yo. May nangyaring ganyan. Yung mga deacons, yung mga nagka-cash out, biglang sinabi, nandito ka, may kabit ka naman eh. Na-reveal na may kabit. Now, ito naman, on the other side, hindi lahat ng sinasabi nila tama. Remember, Satan is a liar. So, kung gusto niyang i-demoralize, pwede siyang gumawa ng kasalanan mo. So, ikaw, kung alam mo hello? Sabi mo, may kabit ka? Hello? Wala, ha? Oh. Sinungaling ka talaga, no? Malis na nga riyan. Wow. Parang kausap ko lang, ha? Be cool. Huwag kayong papataranta. Remember, we are not greater than these spirits. Yun yung una mong dapat tatandaan. So don't even dare the evil spirit. Ang greater sa kanila is Jesus Christ. Greater is He that is in me than He that is in them. Kung takot ako sa demonyo at saka aswang, tatanungin nyo, takot ako. Oh, takot talaga ako. I don't have their power. But, nawawala ang takot ko kasi mas malakas ang Kristo na nasa akin kaysa sa demonyo nasa labas.
Okay? Is it clear now? Na wala na yung interpretation lecture? Question and answer portion ang nangyari sa atin. Interpretation? Ganon talaga. Actually, ganito rin nangyayari sa kwa namin sa session sa interpretation. Kasi lalo na yung mga pastor, ang daming misinterpretation. So we combat the lecturer and then talagang napapahiya ang mga pastor. Would you believe that? Napapahiya yung mga pastor. Kasi mali yung interpretation. Believing dahil pastor sila, tama yung interpretation, napapahiya talaga. Ako ang dami nang napahiya sa. Pero hindi ako pareho sa lecture, yung talagang ulo-ulo lang. Kasi namamahiya yun. Talagang sa, you're a pastor and you don't know how to interpret scripture? Read the Bible! Ganun niya. Sabi ko, you're a pastor and I am a pastor. I will not embarrass you. Pastor, mag-aral na naman yung uli. Hindi naman ganun. Pastor ka naman eh. Ayaw kitang pahiyain. Huwag ka na magtanong kasi mali yung sinasabi mo. Ganun sinasabi ko. Naintindihan kita. You want to fight it out. But I tell you as a pastor, stop it. It's wrong. Ganun lang sinasabi ko. Good. Kasi mas powerful ko minsan yung soft lang kaysa kasi kung magiging argumentative ka, iinit ang usapan. Nadadala na sa mali-mali kahit supli-supli yan. Okay, tama na po. Thank tayo. Let's pray. Dear God, we thank you for the things that we have learned, discussed, and we pray that we will come out stronger, believing in what you have said in your word. Glory be to your name, Father. And bless the food that we are about to partake for feast commencement. And bless the rest of the activity that we have for this day. We ask all these things in Jesus' name. Amen.